So yan, magandang buhay mga kawaw. Nakahuli tayo ng caught in the act na nangingitlog na golden kuhol. Ang tawag po dyan sa amin ay golden kuhol. Kinakain yan yung mga anak ng palay, mga damo kung malago ng palay. Ayun o, tingnan natin yung mga naglilips to lips dyan. Yan yung mga golden kuhol. Sila yung nagmi-meeting. Yung pahanap tayo dito, yan o, nagmi-meeting po yan. Yan, ganyan yung pag-ano ng mga pagka-aanak na sila, itlog, aakyat po sila dyan. Yan o, ganda ng palay dito o. Yan o, so yun o, yan ang buhay ng mga golden kuhol. Yun o, kumakain yung isa, pandali siya dun o. Yun o, yan o, o diba. So nakakita tayo, kinakain niya yung palay na mura, mga dahon. So yun lang po, in-update ko lang kayo mga kawaw. Ganyan po, swerte natin, nakapalad tayo at nakakita tayo ng golden kuhol. Hanap pa tayo dito. Ganda ng ano, galing ako sa gawain, no? Okay, pauwi na. Caught in the act tayo ng pangingitlog. Matagal na po ako hindi nagpapalay, at sakit sa ulo talaga yan sa ating bansa. Laging nalubog sa utang ang mga magsasaka dahil nga sa mahal na mga inputs. Wala namang magawa kundi magsaka. Sasaka pa rin at sasaka, dahil wala nang pagpipilian ng magsasaka. Mag-aral man ay huli na, at hindi na kaya makipagsabayan sa mga bagong teknolohiya. Kaya kawawa lagi ang ating mga magsasaka. Yung kuhol na yung kanina, pinadala sa atin yun noong panahon ni Marcos. Masagana 99 supply lahat yun. Yan daw di umano ay pamakain sa itik. Ang ganda naman ng pakain sa itik, pero unknowingly may behind the story pala. Yung pagpasok ng mga chemical pamatay ng kuhol ay nasa likod noon, kaya pinapasok sa atin bansa, di ba? So nakakalungkot na napasok ang ating agriculture nang dahil sa silaw sa pera ng iilang tao. So ganun bagaman yan ay mga speculation ng iba, pero may proof talaga. Nagsimula sa maganda di umano na motibo, hanggang ngayon alipin ng mga Filipino farmers ng molusicide. Sira pa ang ating dagat, sira ang ating mga ilog dahil bumabagsak doon ang mga laso na nanggagaling dito sa mga ilog na ito. So yun lang, hindi ko naman sinasabing ito na nga yung 100% truth, pero may mga basis po ang lahat. Tayo ay ordinaryong mamaya, walang masabi, wala tayong magawa kundi ang sumunod lang, hindi magpatianod sa sistema. Kaya ang organic talaga, nandun yung pag-asa. Kung maka-Diyos ang namumuno, sinusuportahan niya yung organic, dahil doon ang totoong pagkita. May natural na paraan kung paano sugpuin yung mga pesticide na yan, yung mga molos na yan, yung mga peste pala, sorry. Pero kapag makasarili yung nasa posisyon, welcome na welcome yung mga chemicals, kasi ang laki po ng kita doon. So yun po yun, kalulungkot na katotohanan ang hindi mapasulubalian. So ako po ay malapit na, at kami kasalubong na bike, o kailangan kong lumipat ng daan dahil ito ay one way. So ang ganda nitong area ko, no? Pumarito ako sa isang sitio sa bayan ng Nauhan para maggawain, at nag-vlog tayo ng konti pag uwi. Maraming salamat mga kawaw, no? May natutunan tayo at na-surprise, amaze nakitang pag-itlog ng kuhol. So yung pala hindi ordinaryong itlog, yung pala may behind the story. Bawat itlog niyan equals pera ng mga chemical supplier at mga company, at alam nyo na. So ipag-pray natin dulo ang aking end ay as I end.
Hindi ko expose itong mga ganitong simpleng bagay. Matagal naman ang alam ito. Ang gagawin na lang natin, ipag-pray natin, magkaroon tayo ng malinis na pamahalaan para dumaloy uli ang ma-repair itong mga sinira ng chemical sa ating bansa. Yung mga programang yan ay ma-refine at totoong magkaroon ng pagbabago, reforma sa pagsasaka ng ating mga kababayan. Masarap ang teknolohiya, pero kung sinisira nito ang kalikasan, wala po yan silbi sa mata ng may kapal, sa mata ng Diyos na author at nagpahiram sa atin ng sakahan. Yan lang po, maraming salamat. Happy New Year everyone. God bless our 2024. Bye bye and God bless. Ako po, mahaba pa ang lakbayin.